sa kanyang panahon. Paano nga ba magiging matatag sa gitna ng dumarating na mga pagsubok sa buhay? Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Esther sa ating dulang sa kanyang panahon. Salamat naman. Iiwan mo na kami ng mga anak mo, Ador. Araw-araw wala akong inasam kundi ang ganitong pagkakataon. Ayaw mo na akong pagsilbihan, di ba? Hindi na rin ako kinikibo ng mga anak mo. Kaya wala na rin dahilan para makinabang pa kayo sa paghahanap buhay ko. Ikaw at ang mga salita mong yan kung bakit kita kinamumuhian, Ador. Kaya nga, dapat lang na maghiwalay na tayo. Dahil galit na namamagitan sa atin dalawa. Isang bagay na lang ang gusto kong sabihin, Ador. Kapag dumating ang panahon pinagsisisihan mo ng lahat ang mga mali mong desisyon, huwag na huwag ka nang babalik sa bahay na ito. Pagbukas ko nitong pwesto ng Tianggi kanina, nakita ko si Ador na sumakay ng tricycle papaalis. Ang laki ng dalambag, ah. Nako, mabuti naman at pinalayaan niya na si Esther sa konsumisyon mula sa kawalang hiyaan niya. Parang ganun lang kadali sa kanya na talikuran ng kanyang mag-iina. May nabuntis nga kasing menor de edad. Malapit sa pabrika ng mga yero na pinapasukan niya. Pinagbabantaan siya ng pamilyang papatayin kung hindi niya pakikisamahan yung batang babae. Akala yata ng mga partido napakalaki ng sinasahod doon ng hudas. Kung bakit kasi ayaw ng payapang pamumuhay, Mas pinipili pa yung masasamang bisyo at gawain kisa sa pamilya. Sa isang banda ayos na rin yung inabandonan niya yung kanyang mag-ina. Dahil tiyak na mas giginhawa pa ang buhay ni Esther at mga anak kung wala yung presensya ng taksil. Maraming mababago sa sitwasyon natin ngayon. Maaaring 2 beses na labang tayong kakain. O baka nga 1 beses na labang sa isang araw. Naunawaan po namin ang kalagayan natin, Nay. Kailangan din natin magtipid sa kuryente. Kaya ibebenta na natin yung refrigerator. At iba pa natin mga gamit na di kuryente. Nay, magpapa-enroll pa po ba ako sa darating na semester? Oo naman. Graduating ka na ngayong taon na ito sa hospitality management. Kaya agapan mo ang unang araw ng enrollment. Mahirap na mahuli sa palistahan. Lalo na nasa public college ka. Ako po, Nay. Sana hindi po ako mahinto sa pag-aaral. Graduating na po ako ng senior high school. Gustong-gusto ko rin pong mag-college gaya ni Kuya. Walang hihinto sa inyo sa pag-aaral. Pinapangako ko yan sa inyo. Kahit pa anong hirap ang danasin natin, hindi ko isasakripisyo ang inyong edukasyon. Kailangan kong bigyan ng pag-asa ang mga anak ko. Kahit wala akong pinangahawakang mapagkukunan ng itutusto sa kanilang mga pag-aaral, Simona. Kailangan kong gawin yun upang hindi sila panghinaan ng loob sa sitwasyon namin ngayon. Hindi natutulog ang Diyos, Esther. Siguro lang, dagdagan mo pa ang iyong mga panalangin at gampanan mong mabuti ang iyong mga tungkulin para matanggap ang kanyang mga pagpapala. Maganda ang iyong mga hangarin para sa iyong mga anak. Kaya makatitiyak kang diringgin at tutulungan kanya sa tuwina.
Ada, si Inay, nasaan? Nasa Rizal Elementary School, kuya. Sa kanya kasi binigay ng principal doon yung isang pwesto para siya magtinda ng merienda ng mga estudyante. At ang good news pa, mauutangin siya ng puhunan ng kooperatiba ng school canteen. Talaga? Oo. May magandang balita nga yan. Ikaw kuya. Ang saya-saya mo Mukhang may dala ka rin good news sa amin ni Inay May on-the-job training na ako. At hulaan mo sa isang malaking restaurant sa Ortigas Center. At may sahod na kagad ako, Ada. Wow! Congrats, kuya! Thank you. Alam mo, ang plano ko, iipunin ko, sasahurin ko rin para sa mga pangailangan natin. Nina-inay sa inaharap. Saka siyempre, sa pagka-college mo na rin. Ay, kuya, naisip ko, Oh. hospitality management na rin ang kursong kukunin ko sa college. Kasi nga, gusto ko magkaroon tayo ng restaurant business in the future. Siyempre, magkakatulungan tayo dahil galing tayo sa isang kurso. Uy, magandang idea yan, ha? O sige, pagsisikapan natin sa inaharap, yung pangarap mo. Nakatutuwang malaman na sunod-sunod ang mga swerteng dumarating sa mag-iinang Esther. Ano, si Mana? Oo. Kahit papano maginhawa ang buhay nila ngayon. Wag naman sanang biglang sumbulpot si Ador. Tiyak, magugulo na naman ang mga buhay nila. Ay nako, Doming. Huwag mo nga mabanggit-banggit ang pangalan ng Judas na yun. Baka marinig ka ng masasamang espiritu. Magkatotoo pa yung sinasabi mo. Bakit ka nandito, Ador? Nagsarado ang pabrika ng yerong pinapasukan ko kailan lang. Kaya nawalan ako ng trabaho. Ngayon naman, nasa ospital si Sonia. Masela ng panganganak niya at nasa panganib ang buhay ng sanggol na dinadala niya. Bakit ako ang ginugulo mo sa mga dinaranas nyo ng babae mo? Yung puot ng sumpa mo sa amin ni Sonia, Esther, bawiin mo na. Huwag mo ring idamay ang magiging anak namin. Wala akong kinalaman sa mga sinasabi mo. Kung kailangang lumuhod ako sa harapan mo, gagawin ko. Nakikiusap ako sa iyo. Parang awa mo na, bawiin mo na ang sumpa. Bawiin mo na. Ador, kahit kailan, hindi ako nag-isip para sa iksasama niyo ng babae mo. Kung ano man ang dinaranas niyo ngayon, kayo pa rin ang babae mo ang ugat at ang pinaninindigan niyong kasalanan. Tingnan mo nga naman Esther. Kay bilis ng panahon. Ngayon na ipagawa na ng mga anak mo ang bahay ninyo. At 4 na palapag pa, ha? At kasalukuyan din ginagawa yung pwesto ng pagtatayuan nilang restaurant, si Mona. Aba, talaga? Oo. Yun ang isa sa mga pangarap nila magkapatid. Ang magkaroon ng isang negosyong pampamilya na pagtutulungan nilang palaguin. Ako, naiiyak talaga ako sa tuwa. Sa tagumpay ninyong mag-iina. Masayang-masaya kami ni Domeng para sa inyo. Kuya? Kuya, tingnan mo. May lalaki nakahadusay sa harap ng gate natin. Sige nga. Oh, Oo nga, no. Teka, titingnan ko. Baka nangangailangan siya ng tulong o baka nagugutom. Mabigyan man lang natin siya ng pagkain.
Isuko niya responsibilidad niya sa atin. Tinanggap ko yun. Nirespeto. Tinapat na kami ng doktor mula sa pinagdala naming ospital sa kanya, Nay. Nasa fatal stage ng kanyang liver cirrhosis. Hindi na niya kakayanin kahit pa ng liver transplant. Sabi pa rin ng doktor, Nay. Mahaba na po ang isang buwang mabubuhay pa si Itay. Sana lang nang piliin nila magkamali. Ginugol pa rin nila na may katuturan ang kanilang mga buhay. Kahit man lang para sa ikabubuti ng kanilang mga sarili. Pero hindi nga ganoon ang nangyayari. Lalo na kapag wala na yung mga salaping nag-uugnay sa pagitan ng isang maling relasyon, Esther. Mapalad pa rin si Ador. Dahil ibinigay niyo sa kanya ang inyong pagpapatawad sa mga huling sandali ng kanyang buhay. Magiging mapayapa na rin ang kanyang kaluluwa saan man siya naroroon. Hindi lang naman sa pagkamatay niya natatapos ang dalangin namin ng mga bata para sa kanyang kabutihan. Kahit wala na siya, hanggat nabubuhay kami, makakamit niya ang aming mga panalangin. Sa kanyang panahon, marami ang nakapagpapaligaya sa tao. Salapi, mga bagay na material at marami pang iba. Subalit may kabuluhan nga ba ang lahat ng iyon? Mga kaibigan, naririto po at ating pakinggan ang naging karanasan ni Cielo sa ating dunang sa kanyang panahon. Ba't bumangon ka na, Selo? Hindi ka pa ganong nakakatulog, ah. Nakatulog na rin ako. 2 oras nga lang. Pero pwede na yun. Kaya ko nang mamasada ng jeep. Napuyat ka dahil sa pagsama mo kay Intoy sa ospital. Dahil nga nanganak yung asawa niya. Huwag mo nang alalahanin yun. Kaya ko ang sarili ko. Sige na, kumain na tayo. Para maihatid na kita doon sa eskwelahang pinagtuturuan mo. Ano po, Inay? Salamat. Mabat narito ka? Hindi ka pumasada ng jeep mo? Kung ano kasi, Alam ko na. Sira uli yung sasakyan mo, no? gagawin ko nga ho. Para mamayang makapatanghali. Makapagmasada ako. Nay, eto po yung kape niyo. Baka naman wala na kayong kape at asukal dahil wala na kayong pambili. Sira pa naman ang sasakyan nito si Cielo. Meron naman po, Nay. Nay, may iwan ko muna kayo. Gagawin ko na yung jeep ko. Yan talagang asawa mo. Marunong lang umiwas. Pero hindi marunong dumiskarte sa buhay. Hindi man lang mag-abroad nang umasenso naman kayo. Kahit naman mahirap lang kami, hindi naman kami sumasala sa oras. At nakakapag-aral ng maayos yung 2 naming anak. Ang gusto ko, guminhawa naman kayo. Oh, Pati ikaw, nahawa na rin dyan sa ugali ng asawa mo. Walang pangarap sa buhay. Nay, maligaya ho kami kahit hindi kami mayaman. Ay, sus! At hindi ko po pinagsisisihan na nagpakasal ako kay Cielo. Isa siyang mapagmahal at responsableng asawa. At mabuting tao. Ay, nako, bahala ka na nga. Pag nagipit kayo, ha, malalaman mo rin na tama itong nanay mo. Ang hina ng pasada ngayon, oh.
Barensero? Oo nga, Nato. Kailangan ko pa naman kumita ngayon dahil sira yung jeep ko kahapon. Buti nga ikaw. Sa yung jeep na yung nilalabas mo. Ako, nakikibounder lang eh. Ilang nga lang. Alam ko na. Alam ko na kung bakit kailangan kumita ka. Dahil malapit na ang birthday mo. Magpapakain ka na sa amin. May libre sakay ka pang bibigay naman sa mga pasahero mo. Oo. At sa makalawa na ang birthday ko. O, iti, huwag mo munang gawin yung libre sakay. Nato, binata pa ako, ginagawa ko na yun. Hindi magiging masaya ang birthday ko kapag hindi ko ginawa yun. No? Oo, totoo yun. Hindi magiging kumpleto ang kaarawan ko kapag hindi ko ginawa yun. Eh, minsan mo lang naman hindi gagawin. Tsaka, kailangan mo nga ng pere. Bahala na. May awa ang Diyos. Mairaraos ko rin yun. Basta itutuloy ko pa rin ang nakagawian ko na. Magluluto ako ng pancit para sa birthday ng asawa ko, Prima. Okay na sa kanya yun. Simple lang naman namin ipagdidiwang ang kanyang birthday. Pati yung birthday ko. Basta ang importante sa amin, magkakasama pa rin kami at walang sakit. Sa bagay, tama ka. Aanin mo nga naman ang engrandeng party kung wasak naman ang pamilya mo. O kaya, may malubhang sakit ang pamilya mo. Tama. At ang pinakatampok na party ng birthday namin ay yung pagpapasalamat sa Diyos. Nakakabilib talaga kayong mag-asawa. Salamat. Ay, bakit ka nga pala napasyal? Ay, sasabihin ko lang sa'yo na napagkasunduan namin ng asawa ko na magbigay ng cake kay Selo. Ha? Pasasalamat namin ito sa mga pagtulong niya sa amin. Noong kailangan dalhin sa ospital ang asawa ko at sira yung sasakyan namin, agad na ipinahiram sa amin ni Selo ang jeep nyo. At ipinagmaneho pa kami. Hindi namin makakalimutan yun. Mga, ito pong bayad ko, oh. Diyan sa may ospital lang po. Ay, nako. Huwag na po kayo magbayad, sir. Ah, ho? Bakit may libreng sakayo kayo? Manong! Hindi naman po Pasko ngayon ah. Oo. Yung iba kasi nagbibigay ng libreng sakay kapag Pasko. Birthday ko ngayon, mga sir. Uy, Ha? At mula pa nung binata ako, tuwing birthday ko, nagbibigay ako ng libreng sakay sa mga pasahero ko. Naku, bait nyo naman, Brad. Nagagawa nyo pang magbahagi ng tulong sa kapwa kahit mahirap ang trabaho nyo. Happy birthday, ho! Oh, salamat po. anong kakabilib lamang po kayo? Happy birthday po. Maraming salamat po. Oh, napakasaya ko. Tuwing kaarawan ko, maraming mga bumabate at nakikipagsaya sa akin. Happy birthday, ho! Oh, thank you, thank you. Ilagpas nyo na ako sa ospital. Matutuwa si Ami kapag nalamang may isang pasaherong nagbigay sa akin ng groceries dahil nalamang birthday ko. Selo! Buti narito ka! Oh, Nato, bakit? Hindi ka pa ba napapakain ng pansit ni Ami? Hindi yun eh, yung biyan na mo. Dilala sa ospital na misis mo. Ano, bakit? Salo! Salamat na rito ka na. Ami, kumusta na si inay? Sabi ng doktor, mabuti na lang daw nadala siya agad dito sa ospital. Ano na kalagayan niya ngayon? Inooperahan na siya ngayon sa appendix. Oh, salamat naman. Kaya lang, problema natin ang malaking babayaran dito. Wala tayong pera. Pati si Inay walang pera. Huwag ka na umiyak. Gagawa ko ng paraan. Kahit mangutang ako, gagawin ko.
hindi natin pababayaan si inay. Salamat, Selo. Kahit hindi magandang pakikitungo sa inang nanay ko, hindi ka galit sa kanya. Kilala mo ko, Ami. Hindi ako marunong magtanim ng galit. Isa pa, nanay mo yun. Dahil sa kanya, kaya kita nakilala. Walang dahilan para magtanim ako ng galit sa kanya. Dok, ako po ang anak ng pasyente. Siya naman po ang asawa ko, si Selo. Okay. Oh, kumusta po, Mang Selo? Natutuwa akong makita kayo uli. Ho, nagkita na tayo? Oo. Ako po si Dr. Roger. Isa ho doon sa mga nabigyan nyo ng libreng sakay. Noong nakaraang birthday nyo. Natatandaan niyo po. Ha? Eh, Biyanan nyo pala si Aling Juana. Oo. Dito pala kayo nagtatrabaho. Ay, matagal na po. Naalaman ko ho na may problema kayo. Opo. Tungkol sa mga bayarin dito ni Aling Juana. Oo, Dr. Roger. Naghahanap nga ho ako ng mahihiraman ng pera. Naku, wag na kayong mamroblema ho. Inilapit ko na ang kaso nyo sa social services ng ospital. Tutulungan namin ho kayo. Ay, Kaya wala na kayong babayaran. ay, maraming salamat po, Dr. Roger. Wala yun, wala. Hulog kayo ng langit sa amin. Eh, hulog din po lang langit ang asawa nyo sa inyo. Ay, Dahil kahit jeepney driver lang siya, may nagagawa niyang makabuluhan ang kanyang buhay sa pamamagitan po ng pagtulong at pagpapasaya sa kanyang kapwa. At alam niyo, yun ho ang nagawa niya sa akin nung una naming pagkikita. ikaw. Dr. Roger. Eh, kaya naman ho ngayon, ako naman ho ang tutulong at magpapasaya sa inyo, Mang Selo. Kumusta na si Aling Juana, Ami? Ay, malakas na siya, Prima. Bukas pwede na siyang iuwi. Dito na lang muna siya sa amin para maalagaan ko ng gusto. Tama naman yun. Paupahan na lang niya yung bahay niya. Iba rin syempre yung may kasama siya. Ay, oo. Lalo na nga't matanda na rin si inay. Oo. Ay, kaya nga pala ako nagpunta rito para ibigay sa inyo ni Selo ang sobrang ito. Ay, ano yan? Para saan? Nag-usap-usap kaming lahat ng mga natulungan ni Selo. Nag-ambagan kami para makalikom ng halaga na maitutulong sa inyo. Ginawa niyo yun? Oo. Mabait kasi ang asawa mo. Matulungin. Kahit hindi niya birthday. Kaya ngayon, siya naman ang nangangailangan ng tulong. Gusto naming damayan naman siya. Oh, salamat, Prima. Pakisabi na rin doon sa lahat ng tumulong. Maraming salamat. Siguradong matutuwa na to si Selo sa ginawa ninyo. Naku, mahal. Tamang-tama ang dating mo. Pinagluto ka ni inay ng paborito mong ginataang alimango. Ha? Oo. Pakiulit mo nga, Ami. At Baka kasi nagkamali lang ako ng dilig. hindi, tama yung narinig mo. Talagang si inay ang nagluto ng paborito mong ulam. Ha? Sasalamat ko yan sa iyo, Manugang, dahil sa tulong mo sa akin. Ho! Si inay, wala ho yun. Tama lang naman na tulungan ko kayo. Dahil nanay kayo ng asawa ko. At dahil mahal ko siya, mahalaga rin sa akin ang mahalaga sa kanya. Napakaganda talaga ng puso mo. Mapalad ako. Ikaw ang naging manugang ko. Sa kanyang panahon, namamatay nga ba ang damdamin? Ngunit hindi ang isang pangako. Mga kaibigan, narito't ating pakinggan ang naging karanasan ni Ditas
sa ating dulang sa kanyang panahon. Madel. Ha? Dito ako tinuro nung napagtanungan ko sa labas na nakakakilala sa'yo. Dito ka raw nagtatrabaho. Waitress ako dito. Dito kami nagkakilala. May mga plano kayo? Oo. Marami. Buntis ako. Dinadala ko magiging panganay na anak namin ni Arnold. Buntis din ako. Dinadala ko rin ang magiging panganay na anak namin. Kaya kung hihilingin mong hiwalayan ko ang asawa mo, hindi ko gagawin yun. Ipaglalaban kong karapatan ng batang isisilang ko sa pangalan ng kanyang ama. Ilang linggo na yatang hindi nagagawi rito sina Arnold at Ditas. Celia. Dati-rati kapag galing sila sa pagsisimba, sumasaglit sila rito. Baka nga kasi abala sa bagong negosyo niyang meat delivery si Arnold. Yun muna naisip niyang pasamantalang pagkakakitaan na magsara ang tindahan niya ng cleaning products dahil sa pandemya. Marami talagang pinabagsak na negosyo ang pandemya. Sana lang makabalik siya sa pagninegosyo kapag maayos na ang ekonomiya. Mabuti na nga lang, matatag ang profesyon ni Ditas. Nakapagturo pa rin siya sa online kahit na mayroong pandemya. Pero hindi sila po pwedeng mawalan ng trabaho. Lalo na nga, nagdadalang tao na manugang natin. Ha? Talaga? Buntis na si Ditas. Magkakaapo na tayo, Celia. Oo, Jaime. At excited na ako sa magiging apo natin. Aba, kapag isinilang na siya ni Ditas, hindi maaaring hindi nila ipahiram sa atin ang ating apo. O kaya naman, dahil pareho silang abala sa trabaho, walang problema. Kahit tayo na mag-alaga sa bata. Bakit mo ako sinampal, Arnold? Wala akong ginagawang masama sa'yo. Hindi ka dapat sumugod sa resto bar. Hindi mo na ako binigyan ng respeto sa mga taong nakakakilala sa akin doon. At ako, binigyan mo ba ako ng respeto ng buntisin mo ang model na yon? Sumagot ka! Sige. Total, alam mo na ang lahat. Oo, inaamin ko. Nadisgrasya ko nga si Madel. Kaya hindi ko siya pwedeng iwan dahil sinira ko ang buhay niya. Nakukonsensya ako. Pero sa ginawa mo sa akin, hindi ka nakukonsensya. Wala lang sa'yo. Nasinaktan mo ang loob ko. At sa halip kami na magiging anak mo ang iiwan mo kaysa sa babaeng yun. Ditas, ikaw ang asawa ko. Kaya hindi kita iiwan. Isisira mo pa rin yung anak natin na nasa tabi mo ako. Basta tanggapin mo lang ang sitwasyon. Unawain mo lang ako. Hindi! Maling maging bahagi ako ng iyong pagkakasala. Dahil ang mali, habang inuunawa, hindi ito na itutuwid. Marami kang ipinangako sa akin, Arnold. Kailangan tuparin mo lahat ng yun. Huwag kang mag-alala. Malaki ang hatian namin ni Alan sa kinikita sa milk delivery. Kayang-kaya kong tustusan ang lahat ng gusto mo. Maghanap na rin ako ng apartment na lilipatan natin. Siyempre naman, para may privacy naman tayo. Hindi yung kung saan-saan lang tayo nag-check-in. Sige. Sabihin mo lang sa akin kapag nakakita ka na. Para mabigyan kita ng pang-down payment. At saka, naisip ko, umalis na rin ako dito sa trabaho. Anong liit-liit lang naman ang sahod ko rito eh. Nai-stress pa ako sa mga makukulit na customers. Tsaka ang gusto ko kasi, doon sa titira nating apartment, hintayin ko na rin yung pag-uwi mo doon. Diba? Okay, sige. Kung anong gusto mo.
Kung ano yung mga plano mo, edi okay. Naiisip ko kasi, Jaime, baka nga nahihirapan ng kumilos si Dita dahil sa kanya pinagbubuntis. Kaya hindi na sila makadalaw sa atin. Mabuti pa siguro tayo nang dumalaw sa kanila, Celia. Sige. Parahin mo na yung paparating na tricycle. Ay, Para maaga tayo makarating doon. Naiinip na rin akong makipagbalitaan sa mag-asawa. Ewan ko ba naman sa'yo, Arnold? Ang pakay lang natin sa resto bar na yun, mag-deliver ng karne para sa mga menu nila. Kung bakit, dinisgrasya mo pa yung Madel na yun. Pero ba bang magagawa ko kundi panindigan na lang si Madel? No, sa ngayon, kaya mong ibigay lahat ng gusto niya. Dahil abot-abot ang kita natin sa meat delivery. Pero baka malasin tayo dahil dyan sa ginagawa mo, Arnold. Hinahaluan mo nga kasi ng kamalasan ng hanap buhay natin. Ayoko namang madami sa karma mo dahil dyan ko rin kinukuha ang pantusto sa pamilya ko. Masyado ka naman mag-isip. Advance masyado. Ang layo na ng narating na mga mangyayari Saka, sa'yo. isa pang tanong, ha? Hmm. Ikaw ba talaga ama ng pinagbubuntis ng Madel na yun? Ha? Matuto ka nga magbilang ng mga araw. Kailan lang kayo nagkakilala sa resto bar na yun? At saka hindi ba napansin? Masyado kang minamadali ng babae yun para ibahin mo siya. Pati nga yung sustentong hinihingi niya sa'yo eh. Nakadetalye pa eh. So ngayon, gulong-gulo na ang isip mo sa problemang pinasok mo. Kaya ang pinaka-option mo, hiwalayan ako, ganon? Ano yun? Bumubuo ka ng sarili mong buhay na hindi na akong kasama? Ayaw mo na akong kausapin, di ba? Ayaw mo na rin akong pagsilbihan. Para na lang tayo mga estranghero sa bahay na to. Eh di maghiwalay na tayo. Ikaw at ang mga desisyon mo pang sarili lang. Mulat sa pagod na akong unawain ka. Kaya nga maghiwalay na tayo. Para hindi ka na mapagod na unawain ako. Tutal, malakas ka. Matalino ka. Kayang-kaya mo na magdalyan ang sarili mo, hindi ba? Kung para sa tamang iisipin mo, hindi mahirap ang magdesisyon. Pero kung para sa pansarili kaligayahan mo lang ang paiiralin mo, hindi ka pa rin magkakaroon ng inaakala mong kapanatagan. Dahil simula pa lang yun ng mas magulong buhay na pinili mo. Teka! Nag-aaway ba kayo mag-asawa? Ha? Doon pa lang kasi sa may pintuan, dinig na namin ang pagtataasan niyo ng mga boses. At ano yung kanina pa namin naririnig na hiwalay, ha? Habang papasok kami rito. Ano yung maghihiwalay na kayo? Kung hindi pa kami nagawi rito, hindi namin malalaman ng nanay mo na may problema pala kayong mag-asawa. Tay, Nay, ano ko kasi, nakabuntis ako ng ibang babae. Ay! Sus Mariosep! Abay talaga magugulo nga ang pagsasama niyo ni Ditas. Dahil dyan sa mga ginawa mo. Kahit ako hindi ko maubos maisip kung paano susolusyonan niya problema mo. Isipin pa, buntis din niyang asawa mo. Bakit naman isinubo mo ang sarili mo sa ganong problema? Ha, Arnold? Hindi bali sana kung hindi mo na-disgrasya yung babae. Ganun pa ba, na-disgrasya mo man siya o hindi? Hindi pa rin tama yung ginawa mong pakikipagrelasyon sa kanya. Dahil may asawa ka ng tao. Hindi ko na nga po alam kung paano ko lulusutan. Paano mo nga lulusutan ng isang problemang mahirap solusyonan? Madel, ano yung narinig kong usapan yun ng lalaking yun?
na asawa mo pala at siyang ama ng ipinagbubuntis mo? Ibig sabihin, nirarakit yun lang si Arnold para sa mga kapritsyo yung mag-asawa? Teka muna, Alan. Ha? Baka naman pwedeng huwag mo nang sabihin kay Arnold yung narinig mo. Pag-usapan na lang natin to. Sira ulo ka ba? Halos magpakamatay na nga si Arnold dahil sa kaiisip kung anong gagawin sa buhay niya. Pagkatapos, gusto mo pa akong idamay sa panluloko mo sa kanya? Alan. Iligay mo ito sa tuktok mo, Madel. Hindi lahat ng tao katulad ng paraan ng pag-iisip mo. Mapalad pa rin ako dahil may sariling paraan pala ang mga sitwasyon para may iwas ako at maibulat sa aking mga pagkakamali. Pero higit sa lahat, mapalad ako dahil sa kabila ng pagiging makasarili ko, paulit-ulit mo pa rin ako napapatawad. May mga pagkakamali rin naman ako. Minsan, hindi kita iniintindi. Hindi kita pinakikinggan. Tulad ng malugi yung cleaning products mo. Hindi ko naramdaman yung sakit na iniwan nun sa'yo. Kasi nga, puro paninising ginawa ko. Isip ko nga, baka nga mahirap ako maging asawa. Patawarin mo rin ako, Ditas. Kung hindi ko mo nasasabi sa'yo, mahal kita. O naipapadamang mahal kita. Pero ang totoo, mahal na mahal kita, Titas. Kahit naman nagbago tayo sa isa't isa. Hindi naman nababago yung pangakong pinitiwan natin noon sa harap ng altar. Ako, yun yung pinanghahawakan ko. Kung bakit hindi ako po pwedeng tumigil na mahalin ka, Arnold. Sa kanyang panahon, hindi madali ang maging isang guro. Sila ang nagiging pangalawang magulang sa paaralan ng mga kabataan. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Vilma sa ating dulang. Sa kanyang panahon. Mang Sendong, heto pong bayad ko dito sa uupahan ko. Advance and deposit po ito. Oh, salamat, Vilma. Oh, siya. Maiwan ko na kayo nitong kaibigan mo, ha? Sige ho. Sige ho. Kung may kailangan ka, tawagin mo lang ako sa bahay namin, ha? Opo. O ano, okay na ba talaga sa'yo ang kwartong ito, Vilma? Oo naman, Rizel. Buti nga may sariling banyo at lababo dito sa kwarto, oh. Solo ko pa. Hindi na ako lalabas para magbanyo. At mura pa ka mong upa. Di tulad dun sa dati mong tinitiran. Mahal, pati tubig at kuryente. Sinabi mo pa. Kaya lang alam mo, mukhang type ka nung anak nung kasera mo. Ano? Oo. Oh, ikaw talaga. Kasi ang lagkit ng titig sa'yo. Mukhang siyang magiging una mong manliligaw dito. Chinchin, Ay, kayo po pala, Ma'am Sandoval. bakit mamon na naman ang tanghalian mo? Huwag mo sabihin hindi na naman nakapagluto ang yaya mo. Opo, Ma'am. Tinanghali po uli ng gising eh. Pero mali na laging ganyan ang lunch mo. Dapat nga masustansya ang kinakain mo. Kaya dapat sabihin mo sa daddy mo ang ginagawa ng yaya mo. Para pagsabihan niya yun. Kasi po, baka po kurutin at tingutin po ako ni Yaya pag nagsabi po ako kay Daddy. Ha? Bakit? Ginagawa ba niya yun sa'yo? Opo, Ma'am. Pag hindi ko po siya tinulungan sa mga gawain sa bahay,
At pinagtatrabaho ka pa niya. Opo. Hindi tama ito. Sobra na yung yaya mo. Maraming salamat sa concern mo, Ma'am Vilma. Sir, mahal ko po ang profesyon ko at ang mga estudyante ko. Kaya mahalaga sa akin ang kanilang kapakanan. Ang totoo, hindi ko alam na ganito ang ginagawa ng babae niyo sa anak ko. Kasi kapag nasa bahay ako, mabait naman siya sa bata. Maasikaso. Nagkukunwari siya kung ganon, Sir Marvin. Marvin na lang, ma'am. Para maging komportable tayo sa isa't isa. At Vilma naman ang itawag ko sa'yo. Okay ba? Okay, Marvin. As I've said, nagkukunwari lang ang babaeng yun. Dahil nagagawa niyang saktan, pagtrabahuhin at pakainin na hindi tama si Chinchin pag sila na lang dalawa. Makikita sa akin ng babaeng yun. Paalisin ko na siya sa bahay. Baby, I'm sorry, ha? Hindi ko alam. Salbahe parang nakuha kong yaya mo. Don't say sorry, Daddy. It's not your fault. Salamat sa pangunawa mo, anak. Mabuti na lang. Sinabi sa akin ni Vilma ang lahat. Mabait po talaga si Ma'am, Daddy. Minsan nga po, pag nakita niyang mamo ng lunch ko, binibigyan niya ako ng baon niya. Talaga? Yes, Daddy. Dapat pala talaga. Pasalamatan ko siya. Gwapo pala ng daddy ni Chinchin, Vilma. Mayaman, ha? Kaya lang wala ng asawa. Kasi nga, namatay ang misis niya sa pagsilang kay Chinchin. Kawawa naman ang batang yun. Hindi niya naramdaman ang pagmamahal ng isang ina. Tapos, salbahe pa yung naging yaya niya. Ay, tama ka. Kaya nga, magaang ang loob ko sa batang yun. Dahil naaawa ko sa kanya, bukod pa sa mabait at matalinong bata. Uy! Yung anak nung kasera mo, ayun o. Ha? Mukhang inaabangan ka. Parang lasing. Hi, Vilma. Pauwi na ba kayo? Oo, Primo. Ganon. Sige. Ingat sa paglakad, ha? At saka minsan, dadalawin kita sa bahay mo. Sasamahan kita doon, ha? Good morning, Ma'am Vilma. Oh, Chinchin. Ang aga mong dumating ah. Nihatid po ako ulit ni Daddy. Hi, Vilma. Hi. Kumusta, Marvin? May nakuha ka na bang bagong yaya para dito kay Chinchin? Ayaw na ni Mama na kumuha pa ako eh. Ang sabi niya, siya na lang daw ang titingin sa apo niya. Luluwas na nga siya ngayon eh. Di mas okay. Sure na mapapabuti si Chinchin. Ma'am, meron po ko ibibigay sa inyo yung flowers and chocolates. Galing po kay Daddy. Ha? Paraan ko yung para magpasalamat sa'yo. Dahil sa kabutihan mo sa aking anak. Primo, anak, Tay, sino bang sinisilip mo dyan sa bintana? si Vilma, tay. May bisita siyang mayamang lalaki. At may kasamang batang babae. Naliligaw kaya sa kanyang lalaki yun? May dalang regalo eh. Wala namang masama kung manligaw man. Dahil dalaga naman si Vilma at isa pang teacher. Gusto ko si Vilma. Ayoko mapunta siya sa iba. Primo, hindi ka papatulan nun, anak. Kasi, bukod sa hindi mo tinapos ang pag-aaral mo, lasenggo ka pa. Tay naman. Makinig ka, ha? Kung gusto mong may matinong babaeng pumatol sa'yo, magpakatino ka rin. At huwag puro alak ang inaatupag mo. Tulog na tulog ang mahalik ko. Hindi niya alam. Nakapasok na ako dito sa kwarto niya. Magiging akin ka ngayon, Vilma. At kapag pumalag ka, ang bote ng alak na itong ipapalo ko sa'yo. Huh? Bilis mo naman. Primo,
Ako nga, Vilma. Oh, di ba sabi ko sa'yo noon, dadalawin kita minsan dito? Narito na ako ngayon. Sasamahan kita. Wag, Primo! Ha? Maawa ka sa akin! Ikaw ang maawa sa akin. Noon pa akong patay na patay sa'yo. Huwag ka sumigaw. Tulungan niyo ako! Vilma! Tumahimik ka! Rysel. Ako nga, Vilma. Salamat sa Diyos at ligtas ka na. Sinakluluhan ka kaagad ni Mang Sendong. At nung iba niyong kapitbahay, nung marinig yung sigaw mo. Walang iyak si Primo. Dinagtangka niya ako halayin. Dahil nanlaban ako, pinagsasaksak niya ako. Tama na. Baka mabinat ka. Dahil sa kanya, naperwisyo ang pagtuturo ko. Kawawa naman ang mga estudyante ko. Huwag mo muna silang intindihin. Nasa na walang iyang yun? Nasa si Primo? Mismong si Mang Sendong ang nagsuko sa kanya sa mga pulis. Mabuti naman at hindi siya kinonsinti. Alam ko mabuti kang tao. Tapat sa propesyon. Kaya hindi ka pinabayaan ng Diyos. Alam na nga pala sa school yung nangyari. Bukas, dadalaw yung mga estudyante mo. Pati na yung ibang mga teacher. Sina Chinchin at Marvin naman, darating uli mamaya. Uli? Oo. Lagi silang nandito nung wala ka pang malay at binabantayan ka. Ngayong magaling ka na, Vilma. Iyahatid na kita kina Rysel. Kinausap ko na siya. Oo nga. Para maingatan ka. Aba, mahirap na. Tsaka iba na yung lagi kang may kasama sa bahay. Mukhang kayo na nagplano para sa akin, ha? Tama ka. Doon ka na muna titira. Habang hindi pa tayo na ikakasal. Ano? Grabe ka, ha? Hindi pa nga kita sinasagot kasi agad yung sinasabi mo. Sasagutin mo din naman ako, di ba? Dahil mahal mo rin ako. Alam ko yun. Kaya nga, pinangatawanan ko na nobyo mo ako. Sa harap ni na Mang Sendong. Ganon? Oo. Grabe ka, ha? Binantayan mo lang ako. Alam mo na agad ang feelings ko. Di ba totoo naman? Huwag kang mag-alala. Di naman kita pipigilan magturo eh. Kahit mag-asawa na tayo. Talaga? Totoo? Totoong totoo. Dahil mahal ko rin ang profesyon mo. Sa kanyang panahon, ang buhay ay hindi ganap kung wala ang mabubuting kaibigan. Natututuhan natin ang pagiging naroroon natin para sa kanila. Gayon din naman sila para sa atin. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Andy sa ating dunang sa kanyang panahon. Oh, heto pa ang kanin at menudo, Andy. Kumain ka ng kumain, ha? Para mawala yung sentimiento mo. Diyan sa hindi agad pagpapapasok sa ni Efren sa loob ng bahay. Dahil nga, nasa supermarket ako. Gustong gusto ko na nga umalis kanina. Kalahin mo ang tagal-tagal ko nakatayo sa labas ng bahay niyo. Pasensya ka na nga eh. Napagkamalan ka raw kasi niyang nag-aalok ng mga encyclopedia sa bahay-bahay. Paano nga naman? Nakakuntodo long sleeves ka pa at nakaslacks ka pa. Ang totoo, kaya ako napasyal dito. May bago mabubukas na dyaryo. Oo. Kaysa ka ako, magmukmuk ka rito dahil iniwan ka ng asawa mong banal. Mag-apply ka roon. Talaga, Andy?
Ay, totoo ba yung sinasabi mo? Oo. At binild up na kita sa executive editor. Kako, mahaba ng karanasan mo sa paghawak ng dyaryo. Kaya huwag ka na magdalawang isip. Dahil minsan lang dumating ang ganitong pagkakataon. Ay, oo! Tatawag agad ako sa publishing dito sa ibinigay mong number, Andy. Naku, maraming salamat, ha? Dahil talagang kailangan ko ng trabaho sa panahong ito. Akala ko ba nandito si Andy? Katext ko ah. Ang sabi niya, idiretso ko na rito yung mga pinabili niyang prutas para sa'yo. Sasaglitin daw niya sa Binondo si Bianca. May bubuksan daw kasing bagong dyaryo pag-a-applyin niya doon. Yan ang ikinatutuwa ko dyan sa asawa mo. Basta may bagong oportunidad, hindi maaring hindi niya ibahagi sa mga kaibigan niya. Nangihinayang daw po kasi siya sa potensyal ni Bianca. Marami daw kung po pwedeng maging trabaho sa dyaryo. Ay, oo naman. Matalino si Bianca. Minalas lang talaga sa napangasawa. Alam mo ba no isang araw, nasasalubong ko lang sa asawa niya. May kaakbay na naman buntes. Minor de edad pa yata. Si Andy naman hunay. Itong mga huling araw, halos madaling araw na ako umuwi. Eh kasi nga kabuanan mo na. Kaya kayod marino yung asawa mo. Hindi mo ba nakita? Halos lahat na yata ng dyaryo sa Pilipinas, niraketan niya. Kahit anong dyaryo ang buklatin mo, abay naroon yung mga drawing niya. Talaga po, Mami. May bibili mo po ako ng laptop para sa online class ko? Oo, anak. Pagkatapos ng 3 kong sahod, sa bago kong trabaho, maibibili na kita. Promise, Mami. Mag-aaral po ako mabuti. Alam mo ba, yan talaga ang goal namin ng daddy mo. Ang maibigay sa'yo mga bagay na kailangan mo para mas makapag-aral kang mabuti. Goal na lang po nating dalawa, Mami. Ah? Tinakasali si Daddy. Minarkahan ko po sa kalendaryo yung araw na iniwan niya tayo. Kaya wag na wag siyang babalik dito sa atin. Dahil ipagtatabuyan ko siya. Ano ikaw mo, Hana? Isang linggo nang hindi umuwi si Andy? Oo. Nasaan daw siya? Sabi doon sa huling text niya, nag-aabol daw siya sa mga deadline. Kaya nag-stay in na lang daw po siya sa publication. Pero kahit na. Alam niyang kabuanan mo na. Kaya kailangan umuwi siya rito pagkatapos ng mga trabaho niya. Hindi nga ako sinasagot yung mga tawag ko, Nay. Ay, naku, Diyos ko. Halin nawa, walang masamang nangyari sa asawa mo, Ana. Mami! Mami! Oh, Ay, nasa lubong ko po sa labas si Tito Andy. Papunta rito sa atin. oh. Andy, bakit may dala kang malaking bag? At saka bakit ganyan ang ayos mo? Parang kang haggard na haggard. Desidido na ako, Bianca. Sasama na ako kay Nori. Ha? Ngayong gabi ang usapan namin magkikita sa ibinigay niyang address na pagmamayari niyang mansyon. Teka muna. Sinong Nori? At anong ibig mo sabihin, sasama ka na sa kanya? Nakilala ko si Nori sa isang entertainment club sa Tomas Morato. Unang kita pa lang namin, nahulog na ang loob ko sa kanya. Pero yun ang una't huli namin pagkikita. Pagkatapos yun, sa cellphone at online na lang kami nagkamabutihan. Andy, alam mo ba kung ano ang mga sinasabi mo? Abay, paano si Hana? Paano magiging anak ninyo? Wala na akong mukhang ihaharap kay Hana. Naubos ko na lahat ang perang naipon ko para sa kinabukasan namin mag-asawa. Naipadala ko ng lahat kay Nori. Ano? Andy, nahihibang ka na ba talaga? Hindi mo ba naiisip na bukod sa pagsasama ninyo ni Hana, nasisirain mo, paano hanap buhay
buhay mo. Andy, ang laki ng responsibilidad mo sa mga diaryong tatalikuran mo. Napasubo na ako sa pagkakamaling ito, Bianca. Kaya pangangatawanan ko na ito. Hana! Hala, bitiwan mong bote ng laso na yan. Parang awa mo na. Makinig ka sa akin. Madadamay pati sanggol na nasa sinapupunan. Yan ang nga gusto kong mangyari, Nay. Mawala na kaming pareho sa mundong ito. Parang dobling hirap ng kalooban ng danasin ni Andy sa ginawa niyang pag-iwan sa amin ng magiging anak niya. Hindi ba naman natin alam kung ano talaga nangyari sa asawa mo? Tumawag si Bianca. Nangako siyang iuwi rito si Andy ano man ang mangyari. Bakit bigla na lang siya hindi umuwi? Wala naman akong ginawang masama sa kanya. Sinikap ko namang maging mabuting asawa sa pagitan ng pagsasama namin. Andy, nagbalik ka. Hindi totoong address ng mansion na binigay sa akin ni Nori. Ah? Ang tumambad sa akin, isang luma at abandonadong gusali. Anong ibig mo sabihin? All the while, ang kausap ko pala sa online na si Nori, ang tiyahin niya na humingi sa akin ng malaking halaga ng pera sa telepono dahil ooperahan siya sa kanser niya sa utak. At ang katulong na nagbigay sa akin ng instruction sa telepono kung paano ko maihuhulog ang pera ay iisa. Ha? Kung ganun, na-scam ka, Andy? Dahil naghangad ako ng kagitna, Bianca. Naliwala ako sa karangyang ipinangako sa akin ni Nori, kapalit ng mga perang pinaghirapan ko, na pinadala ko lahat sa kanya sa pamamagitan ng cash transfer. Pinangakuhan niya ako ng malaking bahay, ng sasakyan, ng lahat. Sa mga sinabi mong yan, pera lang ang nawala sa'yo. Pero hindi ang mga taong nagmamahal sa'yo, Andy. Paano pa ako harap kay Hana? Walang kapatawaran ang ginawa kong kasalanan sa kanya. Pati sa aming magiging anak na hindi pa man naisisilang, itinatwa ko na. Hello? Oh, sandali ha. Bianca, si Andy nasa kabilang linya. Kakusapin ka raw niya. Oh, sige, sandali, ha? Salamat, Nelson. Okay. Hello? Bianca? Oh, Andy. Ano, kumusta ka na? Hindi ka pa rin ba magre-report dito sa dyaryo? Siguro, simula next week, regular na ako magre-report dyan. Aba, good news yan, ah. Good news yan para kay Nelson. Masasabayan mo siya sa layout ng pahina mo habang nagdo-drawing ka. Bianca, salamat ha. Salamat saan? Sa pagmumulat mo sa aking pagkakamali. Sus! Kalimutan mo na nga mga bagay na yon. Ang pinakamagagawa mo ngayon, mag-focus ka ulit sa mga obligasyon mo, sa mga dyaryo mo. Seryoso. Maraming salamat. Kundi dahil sa'yo, hindi mo rin maibabalik ang tiwala sa akin ni Hana. Ikaw ang dahilan sa muling pagkabuo ng aming pagsasama. Andy, ikaw ang susi sa hinarap mong malaking pagbabago sa buhay niyo ni Hana. Ikaw at ang iyong magagandang pananaw. Dati nang mabuti ang iyong puso, kaya sa pagkamulat ka pa rin dadalhin at dadalhin na yung mga desisyon.